Para sa taong nag-iwan ng asong to, sana makarma ka. Sana yung buhay mo maging kagaya ng asong yan. No? Isang magandang araw, mga boss amo. Ito ang storya ng aking muling pagbisita sa nag-iisang si Jerry Lacandula. Bakit nga ba tinawag ko ang Supero na pinakamalakas na pack sa buong Pilipinas? Ang pinakamalakas na pack sa buong Pilipinas, iyan ang binansag ko sa aking pack. So, si Alamid, nakikijoin ka ha? Doon ka, makijoin ka doon. Noong binuksan ko ang Supero, meron din ako mga naging problema sa mga aso ko. Kailangan kong humingi ng tulong sa mga marurunong, sa mga nauna. At ang hinanap ko kaagad ay ang mga dog behaviorist. Ang mga problema lang naman sa mga aso namin ay laging nag-aaway. Hindi namin mailabas ng cages nila dahil nambabatak kapag ilalakad mo at nagagrowl. At kapag nagsama naman ng 2 aso, 3 aso, tiyak rambulan na. Flashback tayo ng konti. Nag-message ako sa mga sikat na mga behaviorist sa Pilipinas. Andyan yung pinakasikat, andyan yung medyo sikat, andyan yung medyo sosyal na sikat. Sa lahat ng mga na-message ko, iisa lang ang nag-reply, si Jerry Lacandula. O mga boss, tingnan nyo gaano kalapad tong kangal na to. Ayan gaano sila kalalapad. Etong Belgian natin, malapit nang mag-mature si Paraluman eh. More or less ganyan ang size ng Belgian. Si Alamid medyo maliit pa. Tingnan niyo naman ang size ng Alabay. Tsaka ng Caucasian Ovcharka, Denasong Gubat. Si Jerry, alam niyo naman sa social media, maraming haters yan. Si Jerry kasi nagsasabi ng totoo. Sasabihin niya sa'yo kung ikaw ay takot sa aso mo. Sasabihin niya kung ikaw ay tamad sa aso mo. Kung anong nararamdaman niya sa'yo, yun ang sasabihin niya. So ina-analyze niya ang pagkatao mo. Nagkataon noong 2016, ang sabi niya sa akin, Melvin, hindi ka pa ready sa pag-aaso. Na Melvin, marami ka pang iniisip, kaya itong mga aso mo, pangit ang pack behavior nila, dahil marami ka pang priorities na hindi sila. Kaya naman, noong naayos na namin ang pack namin, nirecommend natin si Jerry sa mga kakilala natin. In-invite natin si Alvin ng Domus Animal Farm para makita niya yung pack ni Jerry. At ganoon din si Migs ng Ben's Dog Walking Club at si Jengjeng Marsan, ang isang artist na minentor din ni Jerry. In-invite natin sila sa bahay ni Jerry para makita nila first hand kung paano talaga ang ginagawa ni Jerry sa pack leadership. Ganun naman, pag meron kang mga kakilala na magandang dinulot sa'yo, ang ginagawa mo ay nire-refer mo sila. Para mas maraming dog owners ang matuto ng pack leadership, nang sa gayon ay mabawasan ang mga problema nyo sa mga aso nyo. Good morning. Good morning. Kasama ko si Boss Alvin. Nako, yan na yun. Ng Domus Animal Farm. Hello. At nandito kami sa, again, kay Jerry Lacandula. Meron akong refresher training. Si Boss Alvin naman Introductory offer. Yan. Yan. Sige, Introductory offer. Sige. Napaplay ko ng aso niya. Sa huwag ito, pinasinali na sa amin. Sa sobrang playful, nakagalit sila. Nalata. Hindi na ako natatakot sa nung una kong punta dito, hindi ako makagalaw eh. Ngayon, Valeria! Pati si Valeria, Ayan si Ben. Ben, si... Hi sir. Hello. Nice to meet you. Napanood ko na yung parang kilala na rin. And then si... Soy kami, Soy. Boss Alvin. Good morning. Soy. Lalong madaling panahon. Baka mo yun, Soy yan ha. Si Nelson. Ano? Kanina. Tahimik, no? Kay Baki? Si Baki talaga sa college. Ano yung asa dala mo? Pero hindi niya alam yung kape ako. Pag sinisya ka sa kanya yung kamay ko, pinitapsin kami sa nila. Sinisakit pa kami ko tayo. Hey! Back! Pinigatan na ito ng barang. Tignan mo ta. Paano?
Wala nang ginagawa. Kasi unbalance yung energy ko, di ba? Kaya takot siya sa akin eh. Hindi siya sanay na gumagano ako. Gumagano lang pag nagagalit talaga ako. Tayo. Halimbawa, magkukorek ako ng aso, tapos medyo na-derail yung utak ko dahil sa sakit ko. Pero ngayon mas kontrolado ako ng sarili ko, walang biro. Mas kontrolado mo ngayon after the surgery? Oo naman. Pasensya na, talagang bagal kami mag-walk dito ha. O dapat naman talaga mabagal kasi pag mabilis ka, tsaka pag nagmamadali ka, hindi ka relax. Automatic yan. Kasi nga, ang communication nila, pakiramdam eh. Sino may hawak ng dish? Sino ba nasa kabilang end ng dish? Ikaw, tayo. So dapat tayong kalmado bago sila maging kalmado. Ito, for adoption to. For adoption yun. Lahat ng aso ko for adoption actually eh. Kung kasya lang to sa condo sa Valeri, uuwi ko to. Ito, si John Wick. John Wick. Aso niyan, aso ni John Wick, diba? Shh, back. Sinong John Wick? Ito, aso ni John Wick yan, diba? Okay. May John Wick din ako eh. Along the way, marami akong makikita aso sa kalye dito. Kasi ang mga hey, back! Down. Yan, kailangan matutunan mo yan. Yung hindi umuna sa'yo. Pwede naman siyang umuna sa akin, pero wag sobra. Kasi what monkey see, monkey do. Mga monkey ang mga yan eh. Pag nakita nila isa, uuna. Lalo to. Ayan, nakipagkompetensya sa unahan yan. Gusto niya manguna siya. Kasi position niya sa pack nung pinanak siya is unahan. Itong asong to. Ayan, no? Sino ito? Ito. Pero hindi lahat ng dominanteng aso, lahat ng asong dapat born leader is ayun. Is agresibo, hindi. Ang dami ah. Dito hindi siya tumayo kagabi, no? Ngayon yung pupo nito. Yan pa. May plastic ba dyan, Nelson? Hindi yung tumayo. Ganda naman ng plastic mo. Talagang clear na clear eh, no? Para kita nila, may ano naman siya sa buhay nila. Walang biro dyan. Dala pala, tapos gagano'n sa kalit, tapos gagano'n sa gilid. Yung mga taga dito. Dala niya pala, naglalaki siya pala. Akala ko pinapalo niya ng pala yung aso eh. May dala siyang pala. Oo, may dala siyang pala, maliit. Maliit yung hawakan, yung ulo, regular na pala. Back. So, sa mga aso mo, sinong pinaka-dominant? Dominante. Dominanteng nakakainis o dominanteng nakakatuwa? Nakakainis muna. Ito. Kung baka nang ito. Ito nakakainis. Nakakatuwa. Nakakatuwa, dominante. Yan si Valeria, yan si KitKat. Hindi ko alam, pero yan, Choconut, dominante rin yan. So, hindi ba... Pero happy-go-lucky to. Sino? Si Ito? Choconut. Nasa Okay. borderline. Ayan sinasabi ko, pagka mag-aaso ka na dapat, hindi ka pa hindi ka pa well aware about dogs' behavior. And then, ang kukunin mo si Choconut. Kasi nasa borderline na yun ng front at middle eh. Okay. Pero happy-go-lucky, tingnan mo pwet niyan. Pagka ang aso, gumagalaw yung buntot, mapagaspas, tapos matigas, yung buntot lang gumagalaw, hindi ibig sabihin, friendly yung asong yun, na maagat yun. So, pagka mo na yun, Choconut! Ngayon pwet ni Choconut. Tutok mo sa pwet ni Choconut. Tiyan natin naman. Yan. Ayan, tamang pwet niya, kasamang gumagalaw, di ba? Yan, di ba? Hindi ka ba matigas? Ayun, wag yun. Kasi yun ang maagat yun. Pag matigas na nakatayo? Buntot na nakatayo, pumapagaspas. Okay. Dapat mapagaspas pati yung puwet. Mga ganyan. No? Oo. So, dito, Boss Jerry, pag sa packwalk, hindi ba matik kung sino yung lagi nasa unahan, siya yung pinaka-dominant? Hindi. Halika rito. Derek, una ka. Una ka. Magpapalit tayo ng posisyon na siya ang pack leader, si Derek, yung aking, kahit na ganyan ugali niyan, beloved ko yan. Love ko yan si Derek. Kahit di ko anak yan, parang tinuturing ko rin na kamag-anak. Hindi naman anak ko si Ashlyn eh. Parang kamag-anak na rin si Derek. Mas gusto nga nasa unan si Derek. Tingnan mo, nag-behave itong mga to. Sabi sa'yo, alam nila na ako yung leader nila eh. Dahil kung hindi, nasa unahan ko na ito, hihilain na ako nito. Di ba tinatanong mo sa akin itong posisyon ng aso? Oo. Kung ipipilit nila yung sarili nila. Oo. Ipipilit nila pag may opportunity sila. Ano yan? Pag may opportunity sila, ipipilit nila yan. Pero pag alam nilang kontrolado, hindi nila ipipilit yan, di ba? Pag etong dala mo na to, parang ang laging gustong mauna ito. Ito nga, ano yan? Born leader yan, ongas na yan. Okay. Pero hindi siya agresibo. Pero reactive siya.
Dahil sa position, yun. Ganun naman talaga ugali ng aso. Pagka nakontrol mo isang bagay, may lalabas na bago, tapos kailangan mo kontrolin at ipakita sa kanya na lahat ng bagay na ginagawa niya is nasa iyo yung desisyon, sa'yo lahat ng callback. Kaya nga ikaw yung kaya nga ikaw leader, di ba? Yeah. Dadaan tayo sa pinakadominanteng aso ng town. Saan? Nandyan lang, ame. Makikita mo yan. Bukod dun sa baliw na aso, sumabol sa amin, nakabike ako. Bukod dun, meron pa. Galong kalayo ang walk nito. Yes. Mga 2 kilometers. Oh. Pumunta kami, maraming tao, tapos makikita ng mga aso, kaya lang hindi na nila kaya yung init. Ito naman, kaya may itong asong to, nervyoso to. Magaling makalitik yan kung masamang tao ka o mabuting tao ka eh. Yun yung sinasabi mong tail, Jerry. Ano? Yun, oh. Ayan, yung buntot na agad yan, titignan mo. Oh. Sa akin, wala akong pakialam kung kanan o kaliwa. Kasi confusion lang. Lamang yung isa. Basta yung puwet gumagalaw. Yung sabihin, yung asong yun, ano yun. Paano ko lang buntot? Makikita mo yan kahit walang buntot yan, yung putol yung buntot, makikita mo yan. Ang basa ko doon, excited silang. Excited nga. What does excitement do to the dogs? Ayun. They make them misbehave. Is biting a misbehavior? Big time, yes. Back. Exercise, discipline, affection in that order. The last one is affection, and you don't have to put that in any place but the last. Kasi para sa atin na yun eh. Kasi ang normal, affection. For me, owning a dog is like owning a gun. These animals are loaded. Yung ngipin niya nakaload na, di ba? Kagat na lang kulang eh. Nakita mo, karating niya lang, oh. Mas maganda kung pumasok na lang sa loob, in-ignore niya yung aso niya, di ba? Mas maganda kung pumasok siya, tapos in-ignore niya yung aso niya, kaso kinakausap niya pagkarating, no? Kinakausap niya kagad yung aso niya. Ako, kahit ilang buwan ako nawala, or pagbalik ko rito, Paano yun? Pag wala ka na matagal, tapos ayan, pagbalik mo, ilang months ka na mawawala? tulang na yun, 2 buwan lang. Oh, tapos pagbalik mo, affection ka agad o Ay, hindi ko pinapansin yan. Kasi may mga dala akong aso, kadalasan may dala akong aso eh. So, nag-start pa rin ako sa discipline. So, when I say monkey do, yung pagbago yung aso, kung ano yung nakita niya ron, yun na yun. So, they'll follow. Kita mo, sabi sa'yo kanina, panoorin mo si Novak, may matututunan ka na rito eh. Yung sa gate, na ano niya. Ina-anticipate niya, tinitingnan niya kung ano mangyayari, kung iiwan siya. Kasi iiyak to, tatawal talaga ito pagka iniwan. Oh. You can use the hand to touch, okay? You can use the leg to touch a dog. This correction to, ha? Sabi mo, Han, bakit paa ginamit mo? Sakit eh. Masakit. Wawa naman ako. Masakit talaga, sobra. Other than that, kamay sana gagamitin mo. Oo, kaya lang, yung kayo masakit. Ito busy, di ba? Yeah. Hindi naman pwedeng gamitin yung bibig ko. Kasi sila bibig ginagamit nila pag nagko-correct ng aso, di ba? Ako naman pwedeng kamay. So yun, animal cruelty ba yun? Sa kanila. Si animal cruelty, tapos yung aso nila, maagat lang. Sabi ko, medyo Maraming ganyang klase ng aso na pumapatay, no? Teka, dadaan ako dito kasi ito yung grounding, di ba? Grounding, ito talaga ground ko. Yung 2 kali dadaanan natin dito, puro agresibo yung aso. Iba nakatali, iba hindi. So watch your back, ha? Baka mamaya kagatin yung paa nyo. How aggressive? Ba, makikita mo. No, back? Back. Back. So yan, medyo tumataas yung ano, hindi naman yung dugo ko, medyo tumataas yung pag dito, yung irritability ko. So, in order for you to counter that, hinto ka muna. Okay. Pag nagtuloy ka, lalo ka mainis sa kanya. Hinto muna ako, hinto siya, tapos kakalma muna kami. Diba? Ngayon? Hey, back! Hindi ba agresibo yan? Agresibo yan. Lapit ka lang sa kanya eh, natanggal yung laman eh. Eto, may 3 itlog dyan eh, agresibo rin eh. 3 itlog, ha? Pero naka-leash. Kaya dapat itong mga ganito, tinuturo talaga ito sa school eh, sa test daw, ganyan. Or magiging aware. So magiging aware din yung mga walang pera kasi test din, hindi na kailangan magbayad. Good morning. Good morning. Ito po itlog, oh. Yeah. Pag nakalpas yan. Siyempre, araw-araw kakahila niyan, no? Yung puwersa niyan, ganun din, eh. Pinaka-dominanteng asa dyan, eh. Nandito? Nasa kanan.
Kanan. Nakatali. Hindi. Kawala ka. Nakawala. O, dito tayo sa kaliwa. Huwag yun tayo. Paunahin mo ako. Ha? Paunahin mo ako. Ayan, ayan, dito kami, dyan ka. Nakakanan tayo. Yan. Mawak. Sorry. Ito ba, ito? May isa pa dyan. Dominante rin yan, pero hindi yan. May isa pa. Tama, tayo ang buntot, no? Hindi naman talaga nababa yung buntot niyan eh. Ha? Hindi nababa talaga yung buntot niyan. Bakit? Ganyan talaga kulot. Yung body language lang. Tingnan mo, body language. Tingnan mo yung mata niya, tingnan mo yung tenga niya, tingnan mo yung tayo niya yan. Confident siya, di ba? Tapos tumawid lang tayo, hindi siya tumatahol. Back. May kaya ibang aso. Pagka-confused, habulin ka pa niya. Ayan ang confused. Ang babaeng yan. Yung pusa. Hey! Oh, may pusa. Hey! Ito, mahilig sa pusa. Pero kontrolado ko rin yan sa pusa. So, ang ritual mo, walk muna tapos kain. Kain ako, tapos sila naman. Siyempre, ako muna kasi pag may nangyari sa akin, sino galaan sa akin, di ba? Tama ba ako or mali? Ikaw muna. Ako muna, may tama ba ako or may mali? Yan din yung binago ko nung tinuro mo sa kanya na ako muna mauna bago yung aso. Oo, kahit naman sa kamag-anak eh. Kung tumutulong ka sa kamag-anak, dapat ikaw muna bago sila, di ba? Paano mo sila tutulungan kung wala ka? Buti kung pansinin ka ng mga kamag-anak mo kung wala ka na. Sorry, kamag-anak. Bak! Halos lahat dito, every household may aso. Yeah. Pansin mo? Biglang yung wala. And yung mga aso, karamihan bantay. Yung paborito ni Doc Nicer. Hinabol siya. Kamusta ang experience? Okay naman. Very calm. Ha? Kahit maraming aso, kahit Ito. ba? Ha? Nandiyan na? Like kasi sinasabi, it's not the size, Ha? it's not the breed, Ito? it's the energy. No? Daisy Kaya si Ito nandiyan na? whoever's holding the leash, so kitang-kita naman. Kala ko If the nandiyan humans eh. share the same energy, then for the dogs, it's easy for them to follow. Message. Sabi nila, message daw. Ang message ko lang, abangan nyo kami sa Domos with Alvin and Supero with Melvin. Walk the talk. Abangan nyo po yan. Marami kayong natututunan. Kagaya na itong mga natutunan nyo rito ngayon, mas marami po kayong matututunan. Yun lang ang message sa inyo. Abangan ang walk the talk. Bakit ko nga ba nasabi na ang Supero ang pinakamalakas na pack sa buong Pilipinas? Well, unang-una ay dahil sa sobrang dami naming dominant dogs at yung mga dominant dogs na yon ay nagsasama-sama sa isang laruan, sa isang farm. Pangalawa ay yung aming abilidad na ibahagi ang aming nalalaman sa mga followers namin. Sa mga dog owners na gustong matuto ng dog behavior, nire-refer namin kay Jerry Lacandula at sa mga trainers na kakilala ko sa SAS K9, ganyan. So hindi kami selfish in terms of kung ano yung makakabuti sa aso nyo. Ang gusto lang naman ng Supero is magkaroon ng harmonious na relasyon ang lahat ng mga nag-aaso sa Pilipinas. Gagaya nun, hindi man ako nireplyan ng mga dog behaviorist or ng mga dog trainers na kinontak ko noon. Ganun talaga siguro dahil ayaw nilang, hindi ko alam kung anong reason nila. Siguro nakita nila wala akong pambayad, ganyan. Or siguro na-intimidate sila sa breed na hawak namin. Kung ano man ang reason nila, okay na ako doon, wala na akong grudges. Ang sa akin lang ay masaya na kami dahil naayos namin ang aming pack. At eto, nakikita nyo na harmonious ang relationship. Okay na sa akin yun. At gusto naming ibahagi ang nalalaman namin via our vlogs, via our lahat ng ginagawa namin dito sa Supero. Si Jerry Lacandula, sabihin na natin, intimidating, sabihin nyo, addict, sabihin nyo, nanlilisik ang mga mata. Pero sa totoong buhay mga boss, pag nakilala nyo ng personal ang tao na yon, ay napakabuting tao at napaka-straightforward. Walang kuskus balungos. Sa may mga problema sa aso nila, pwede nyong i-message si Jerry Lacandula, the Pack Leader PH. At meron din kaming mga events dito sa Amadeo na gagawin kasama si Jerry Lacandula. Kaya kung kayo ay malapit sa Amadeo, ay pwede nyo kaming i-message para sa mga future events ng Supero kasama si the Pack Leader PH dito sa Amadeo, Cavite. Yun lang, maraming salamat.